Kabanayadan sa gitna ng pagsubok. Ito ang isa sa mga mukha ng pagiging isang babae. Ang paglupig sa apoy sa pamamagitan ng tubig. Ang pakikipaglaban para sa kapayapaan na hindi gumagamit ng dahas. Ika-1 ng Agosto, taong 2009, ito ang Pilipinas na namalas ng buong mundo. Ang sabay-sabay na pagpapatunog ng kampana ng mga katedral. Mga watawat na kalahati lamang ang pamamayagpag. Libo-libong taong nagpaalam at nagdalamhati. Sa pagpanaw ng isang iginagalang na babae. Bumago sa kasaysayan ng isang bansa sa pamamagitan ng di pangkaraniwang paghahalo ng kabanayadan at katatagan. Si Corazon C. Aquino, mas kilala bilang Cory, ang ika-11 Pangulo ng Pilipinas at kauna-unahang babae sa Timog Silangang Asya na humawak ng posisyong ito. Unang nakilala sa publiko bilang asawa ng popular na senador na si Ninoy Aquino. Sa loob ng maraming taon, mas pinili ni Cory ang tumayo na lamang sa likod ng kanyang asawa upang arugain ang kanilang pamilya habang ito ay abala sa kanyang karera sa politika. Nang ideklara ang batas militar ng dating Pangulong Ferdinand Marcos noong 1972 upang pahabain pa ang kanyang panunungkulan, si Senador Ninoy ay inaresto at ikinulong dahil sa aktibong pagtuliksa nito sa kalabisan at pang-aabuso ng gobyerno. Naatang sa balikat ni Cory ang mabigat na responsibilidad ng pagpapanatiling buo ng kanyang pamilya at pagbibigay ng suporta sa nakakulong na asawa. Pinalaya si Ninoy matapos ang 8 taon at ang buong pamilyang Aquino ay panandaliang nanirahan sa Estados Unidos upang ito ay makapagpagamot. Subalit, matapos ang 3 taon, muling nagpa siyang bumalik ng Pilipinas ang senador para ipagpatuloy ang pagkikipaglaban sa diktador. Isang laban na hindi niya nagawang tapusin. Si Ninoy ay pinaslang pagdating niya sa Pilipinas habang bumababa sa eroplanong kanyang sinakyan. At dito, nagsimulang mamalas ng mundo ang pambihirang lakas ng tahimik na si Cory Aquino. Hindi pumayag na magpagapi sa pagdadalamhati. Pinili na nagluluksang byuda na ipagpatuloy ang naiwang gawain ng kanyang asawa. Kinuha niya ang kulay dilaw. Ginamit ito bilang simbolo ng pagluluksa at hudyat sa isang bansa na magbangon at manindigan. Ang dati tinatawag na kulay ng kaduwagan ay naging kulay ng matatapang. Sa gisag ng babaeng namuno sa isang mapayapang revolusyon na nagpabagsak sa isang malupit na diktador sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pananampalataya at panalangin. Hindi naging madali ang kanyang buhay matapos maupong Pangulo. Sa 9 na kudita na nagtangkang magpabagsak sa kanyang pamahalaan, ang kanyang kakayahang buuin ang isang bansang winasak ng mahabang panahon ng pang-aabuso ay makailang ulit na sinubok ng mga puwersang di maapat ang pagkauhaw sa kapangyarihan. Sa kabila ng lahat ng mga ito, nang dumating ang wakas ng kanyang panunungkulan, nagawa niyang maiwan sa susunod na salinlahing Pilipino ang mga saligan ng isang panibagong lipunang maaari na muling tumayo. Makailang ulit din siyang inalok na pahabain ang termino ng kanyang panunungkulan. Mga alok na kanyang mariin ngunit magalang na tinanggihan. At sa halip, ay pinili ang marangal na pagbaba sa pagkapangulo nang dumating ang takdang panahon.
alinsunod sa batas ng isang demokratikong bansa. Ito ang pamanang iniwan ng isang animoy simpleng may bahay. Isang istorya ng pagwawagi ng kabanayadan sa galit. At ang kasaysayan ng isang lahing nanindigan para sa kalayaan nito sa pamumuno ng isang kahanga-hangang babae.